Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit gano pa man karami, kalaki ang ating nagawang kasalanan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa habag ng Allah sa kanyang kapatawaran, sapagkat tanging ang syaitan lamang ang bumubulong sa iyo. Sinasabi niya sa iyo, masyado ka na makasalanan, bakit ka pa nagsasambayang, gumagawa ka naman ng kasalanan, huwag ka na magsambayang, hanggang sa ikaw ay abutan ng kamatayan. Wal'iyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may isang kwentong magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ay autentikong hadith, mapapanaligang hadith, kapanipaniwala, na ikinuwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa time ng Banu Israel. At ito ay ang kwento ng isang lalaking mamamatay tao na nakapatay ng 99 katao. Marahil kahit ipon-ipunin pa natin ang ating mga kasalanan dito sa loob ng masjid na ito ngayon, ay katotohanan hindi pa tayo wala pa tayo sa kalingkingan ng kasalanan ng lalaking ito. Ngunit siya ay pinatawad ng dakilang Allah. At nagumpisa ang kwento na ito nung siya ay nakapatay na ng 99 katao. May bumabagabag sa kanyang puso na siya ay gusto niyang humingi ng kapatawaran sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At nagtanong-tanong siya sa mga tao, saan ba ako dapat pumunta para ako ay makapagtauba? At sinabi ng mga tao sa kanya, may isang lalaking alam namin, may kilala kaming isang lalaki na wala nang ginawa kundi sambahin lamang ang Allah gabi at umaga. Siya ang puntahan mo, baka siya ang makatulong sa iyo. At pinuntahan ito ng mamamatay tao na ito. Pinuntahan niya ang abid na ito, mananampalataya. At nang sila ay nagkausap na, tinanong ng mamamatay tao na ito ang abid na ito, mananampalataya na ito. Ako ay nagtataka, sabi ng mamamatay tao. Ako ay nagtataka kung ako pa ba ipatatawarin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng pagpatay ko, sa kabila ng kasalanan ko na nakapatay ako ng 99 katao. Ngunit ang abid na ito ay limitado lamang ang kanyang kaalaman patungkol sa Islam. Kaya't hindi niya mawari, hindi niya lubos maisip kung gaano kalaki ang kasalanan ng lalaking ito na nakapatay ng 99 katao. Dito natin makikita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi basihan ng pagiging maalam sa Islam ang taong laging laman ng masjid, ang taong may mahabang balbas. Hindi basihan ng pagiging maalam sa Islam. At dahil sa kakulangan ng kaalaman ng abid na ito, alipin na ito, sinagot niya ang lalaking ito, katotohanan ikaw ay hindi na mapapatawad ng Allah. Ikaw ay hindi na mapapatawad ng Allah. At anong ginawa ng lalaking ito na mamamatay tao? Hindi niya nagustuhan ng fatwa na binigay ng abid na ito, mananampalataya na ito. Kahit walang pag-aalinlangan, ganun ding hindi rin ako makakapagtauba. Ay gagawin na lang kitang pang 100 sa mga napatay ko. At pinatay niya ang abid na ito, mananampalataya na ito. Dito natin makikita kung gaano kasama ang lalaking ito. Walang ginawa ang abid na ito, ngunit siya ay pinatay niya. Dito natin makikita kung gaano kasama ang lalaking ito. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makapatay ng isang taong mananampalataya, katumbas noon ay pinatay niya ang buong isang mundo. Dito natin makikita kung gaano karahas ang lalaking ito. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, binabagabag pa rin siya ng kanyang damdamin na gustong-gusto pa rin niyang magsisi at magtauba. Kaya't nagtanong muli siya sa mga tao, ituro niyo sa akin ang pinakamaalam na tao dito sa mundo para aking mapuntahan.
Sapagkat gustong-gusto niya magtauba. At sinabi sa kanya ng mga tao, may alam kaming isang alim sa lugar na ito, kaya siya ang puntahan mo. Siya ang kausapin mo. At nang marinig na ng lalaking yon, pinuntahan niya ang alim na ito. Maalam sa Islam. At nang sila ay nag-uusap, sinabi ng lalaking mamamatay tao na ito, ako ay nagtataka ya Shaykh, kung ako pa ba ay patatawarin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kasalanan kong nakapatay ako ng 100 tao. At dahil sa maalam ang alim na ito, matalino ng sinagot ang mamamatay tao na ito. Sabi niya, sino ba ang makakahadlang sa iyo sa paghingi mo ng kapatawaran sa dakilang Allah? Ikaw ay patatawarin ng Allah, ngunit ako ay may advice sa iyo. Iwanan mo ang lugar ng iyong kinagisnan at pumunta ka sa lugar ng mga taong mananampalataya para ikaw ay mapabilang sa mga mabubuting tao. At nang marinig ito ng mamamatay tao na ito, lubos siyang nagsisi at umiiyak at taos-pusong humihingi ng kapatawaran sa Allah. At sa mabilis na istorya, siya ay umalis na sa kanyang lugar kung saan siya nanggaling. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay inabutan ni Malakul Maut sa daan. At bumaba na dito ang mga anghel ng parusa, anghel ng awa. Sinabi ng anghel ng parusa, katotohanan ang lalaking ito ay masyadong makasalanan at hindi pa nakukumpleto ang kanyang pagtatauba. Katotohanan napapabilang siya sa mga tao ng impyerno. Ngunit dinepensahan din ito ng mga anghel ng awa. Sabi ng mga anghel ng awa, ang lalaking yan ay taus-pusong nagbabalik sa dakilang Allah. Pinipilit na maging mabuting tao, kaya't nararapat lamang na mapabilang siya sa tao ng mga paraiso. At dito nagdedebate ang mga anghel ng parusa at awa dahil lamang sa isang lalaki na ito na mamamatay tao, ngunit taus-puso siyang bumabalik sa Allah. At dito na inutusan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril na bumaba at maging tagapamagitan sa mga anghel na ito na nagdedebate. At nang dumating na si Jibril sa mga anghel na ito, sinabi ni Jibril na sukatin ang lupa kung saan nanggaling ang lalaking ito. Kapag siya ay mas malapit sa kanyang lugar kung saan siya nanggaling, siya ay mapapabilang sa mga anghel ng parusa. Ngunit kung siya ay mas malapit sa mga lugar ng mga mananampalataya, siya ay mapapabilang sa mga anghel ng awa. At nang sinusukat na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kasamaang palad ay siya pa rin ay mas malapit sa lugar kung saan siya nanggaling. Ngunit dahil taos-puso siyang nagbabalik, humihingi ng kapatawaran sa dakilang Allah, pinangyari ng Allah, inutusan ng Allah ang lupa na ilapit ang katawan ng lalaking ito ng isang dipa malapit sa lugar ng mga mananampalataya, at siya ay napabilang sa mga anghel ng awa, at siya ay pinatawad ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wala siyang nagawang pagsamba, wala siyang nagawang pagsasambayan, niya lang taos-puso siyang nagbabalik sa Allah, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya siya ay pinatawad ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng dakilang Allah ta'ala sa surah Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O aking mga alipin na labis-labis, na nagmalabis sa kanilang sarili sa paggawa ng mga kasalanan, huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa na kayo ay patawarin ng Allah.
Kahit gaano pa man kalaki ang inyong mga kasalanan, kahit ang shirk, ay patatawarin ng dakilang Allah kung taos puso tayong nagbabalik humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ng Allah ay pinapatawad niya ang lahat-lahat ng kasalanan.